pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, a valid legislation. Nakawiwindang yung mga isiniwalat na ni Pangulong Duterte, ni ex-President Rodrigo Duterte tungkol sa bicameral report na pinirmahan na di umano ng mga congressmen, ng Senate, pero may mga pages po na blanco. At ayon nga sa presidente, maririnig natin later on, na invalid, illegal, at hindi po makatarungan yung nangyayari na ito. At pwede daw tong iakyat sa Supreme Court. Panoorin natin ito. The proposal will be from the BBM. So galing sa office na tanggapan ng presidente yung proposal budget. Tapos ifo-forward yon sa Congress. So the Congress will have it reviewed first, second, and the third time. So ilang beses pala na nire-review yun doon sa Congress. The same procedure, first reading, second reading, and third reading. So usually, magkaiba yung naipasa ng lower house at saka upper house. So sinabi niya na same procedure sa Senate. So sa Congress, nire-review siya the first proceedings, second proceedings, and third proceedings. Sa Senate din, nire-review din siya. Ating lower house of Congress at saka Senate, then whatever is the difference, i-harmonize yan sa pamamagitan ng isang tinatawag natin na bicameral conference committee. Yung bicameral conference committee naman, pagkatapos nila, gagawa yun sila ng bicameral conference committee report. Yung bicam report na yun, assuming okay na, pipirmahan nila yun at i-ratify ng both houses, ng Senate at saka House of Representatives. After the ratification, so lalabas na yung enrolled bill, pupunta na yun, babalik sa presidente. Sa mga kababayan nating Pilipino na medyo kasi hindi tayo gaanong familiar dito, no, sa mga nangyayari sa mga budget, pero para mas madali niyong maintindihan, so yung budget galing sa BBM, sa tanggapan ng Pangulo, i-forward doon sa Congress. Tapos i-review ng Congress, i-review ng Senate, tapos magbibigay sila ng dalawang report. Tapos i-harmonize siya ng tinatawag nilang bicameral committee, na sila naman yung after na harmonize nila yon, magkakaroon ng bicameral report. Tapos isa-sign ng Congress, i-review, tapos isa-sign ng Congress at saka ng Senate, tapos magiging enrolled bill, magiging batas na siya. Tapos magiging batas na siya, ifo-forward sa Pangulo na ulit para mapirmahan ng Pangulo. So yun. The President will sign the budget for it to become effective, for the budget to operate the following year. So para maging effective na yung batas for 2025, pipirmahan siya ng Pangulo. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. What? Imagine nyo, bicameral report yan, batas yan, tapos blanco. Imagine, guys. So far, ito yung nakikita ko na pages. Ito yun. Ito yung mga pages na blanco. Page SP15, page SP17, page SP20, page SP21, page SP22, page SP36, page SP37, page SP162. Grabe, sobrang dami. Grabe, guys. Sobrang dami nung blanco, no? At mind you, that's only for the Department of
Agriculture, if I'm not mistaken. Isang departamento pa lang yung na-review ni Congressman Ungab. So isang department pa lang yun ha. I would say ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So tingnan natin sa page SP11 to SP12. Line 49, 20,715,000 unreplaced with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. PIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Grabe. Sobrang daming pages na blank. I mean, sobrang daming blanco na mga pages, no? Pati yung total amount, blanco. Ano ba yan? Anong nangyayari dito? Isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco. At may nakita rin akong observation. Ito pa guys. Ito pa talaga oh. Hindi tama yung nasa BICAM report at sa GAA na lumabas. It says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126,728,221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. May discrepancy na 20 billion. So, grabe mga kababayan. With all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, grabe no. Permado pa talaga siya ng mga House members sa Congress at saka ng Senate. Permado. Kahit na blanco. Guys, everyone. Lahat ng Pilipino dyan. Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. So, defective yung BICAM report. So, paano nilang nag-ratify yun, di ba? So, hindi nila maintindihan kung bakit may figures na, may numbers na eh. Pagdating sa GAA, kung sa bicameral report ay blanco. So, paano yun nag-ratify ng Congress at saka ng Senate kung blanco nga? Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung di ba nga? Paano magiging valid i-blanco nga? O yung ex-president ng Pilipinas na yung sabi ha, siya na yung nagsabi, gumawa rin sila nito. So, for how many years? 6 years siyang umupo bilang presidente ng ating bansa. So, alam niya talaga. So, ayon pa sa kanya, ito ay isang invalid legislation. Invalid na batas. Kasi nga blanco, paano nila nalagyan ng mga numbers yun? Kung blanco sa bicameral report, di ba? Sa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. Invalid talaga. Ano ba yan? But nagiging mambabatas pa sila, no? Kung mismo yung mga ganyan, hindi nila napansin, pumirma lang sila. 'Di ba? Alam mo yun, bakit sila pumirma kung may mga blanco-blanco? Pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money.
Tama. Ang Pilipino, yung may-ari ng mga pera na yan. Tax yan eh. So, dapat they make it clear. Dapat talaga may tumugon nito. We need explanations. Guys, we need to, we need accountability. Yun yung dapat eh. Kasi pera natin yan. Pera yan ng mga kababayan nating nasa abroad. Pera yan ng mga ordinaryong tao, katulad ng mga call center agents, katulad ko. 'Di ba? So, we need explanations. So everything must be explained, clear, patent, Yes. without doubt na itong pera na ito, para ito sa ganito. Itong para na ito, para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito, blanco, to be filled up later on. That is not allowed by law. Oh, 'di ba? That is not allowed by law. Kung sasabihin man nilang they will just fill it out after. Eh, hindi na. Nasa batas na eh. Napirmahan na ng Pangulo. Tapos, ano pang mangyayari? Nasa ibatas na. Paano nila nagawan ng mga numbers yun sa GAA? Kung mismo sa BICAM report na, which is yun yung pinagbabasihan nila sa GAA, is blanco-blanco, di ba? Totoo talaga yan. We need explanation. The Filipino people need explanation kasi pera natin yan. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablanko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan. Naisip ko rin kung blanco-blanco yun, so ibig sabihin sila na yung maghuhula na lang sila kung anong ilalagay nila. Tapos, it will affect yung budget kasi pag hindi tama yung nilagay nila, kung sobra o yung kung kulang, hindi na tama yung pagbabudget nung 6 trillion na yun kung hindi tama-tama yung nilagay nila, di ba? By all commandments of the law, that cannot be valid, invalid, unenforceable. And kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Yes. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Eh, ganun lang naman, pinagsasayang ito mga kumang na to. Puro... Pinagsasayang daw ng mga kumang. Alam niyo yung kumang, ay alam niyo naman pala eh. Tagalog naman pala yan. Akala ko Bisaya yan. Oo, tama. Huwag na tayong magbayad ng tax. Kung ganun din naman pala, no? Hindi nila ini-explain ng mabuti. Walang kaliwanagan, no? Buti na lang talaga, no? Buhay pa si President Duterte at nalaman natin ng mga bagay na ito. Kung hindi, wala. Blind lang talaga lahat ng mga Pinoy sa mga pangyayaring korupsyon, sa mga pangyayaring anti-graft, perjury, ang daming mga crimes na nangyayari at wala tayong kaalam-alam, no? Pero pera natin yung pinag-uusapan dito, tax. Tayo yung nagbibigay ng mga tayo sa atin ang gagaling yung budget na to. Kaya dapat talaga maging transparent sila. So we need an answer to this. So kung ano mang masasabi ninyo, huwag niyong kalimutang comment sa ibaba at don't forget to like and subscribe to our channel. Let's go ahead and tingnan natin kung ano pa yung mga updates tungkol dito sa susunod na video. So tune in! Bye!